Ninakaw nila ang kanyang tahanan dignidad at ang natitirang pagmamahal para sa kanyang anak. Habang nagpapakasasa ang ganid na manugang sa yamang hindi kanya, nakatayo si Salvacion sa gitna ng unos, pinalayas ng sariling dugo at laman. "Huwag mong ipahiya ang pamilya ko," ang malupit na sumbat ni Rafael. Ngunit hindi nila alam, ang basahang itinapon nila ay isang reyna. Handa na ba silang salubungin ang bagyo ng paghihiganti at katotohanan? Pabigat na ang mama mo, Rafael. Baka kailangan na nating maghanap ng magandang home for the age para sa kanya. I'm just being practical, babe. Hindi pwedeng habang buhay tayong nag-aalaga ng matandang walang silbi sa bahay na ito. Ang mga salitang yon ay tumagos sa manipis na pinto ng master's bedroom, kasing tulis ng punyal na direktang itinarak sa dibdib ni Salvacion. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo. Sa kanyang nanginginig na mga bisig, ay maingat niyang yakap-yakap ang mga bagong plantsang polo shirt ni Rafael. Mainit-init pa ang tela mula sa plantsa. Buong umaga siyang nagkusko sa labahan, tiniis ang pamamanhid ng kanyang mga kamay na dati ay puro alahas lamang ang suot. Makita lamang niyang maayos at malinis ang isusuot ng kanyang nag-iisang anak papasok sa opisina. Bumara ang isang makapal na tinik sa kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang kanyang puso habang pinakikinggan niya ang mahinang buntong hininga ng kanyang anak sa kabilang banda ng pinto. "Carmina, intindihin mo na lang muna. Nanay ko pa rin yan. Wala na siyang pera. Na-freeze ang mga accounts niya. Saan ko naman itatapon si mama?" Wala na siyang pera. Saan ko naman itatapon? Napapikit si Salvacion. Ang bawat kataga ni Rafael ay mas masakit pa kaysa sa panlalait ng kanyang manugang. Hindi nito ipinagtanggol ang kanyang pagkatao. Pinag-uusapan siya ng sarili niyang anak na parang isang sirang kagamitan na hindi pa maipamigay dahil lamang sa nakakahiya sa mga kapitbahay. Nakagat ni Salvacion ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga daliri sa kuwelyo ng damit ni Rafael. Biglang bumukas ang pinto. Napatigil si Carmina. Ang kanyang matatalim na kilay ay mabilis na nagsalubong lang makita ang biyana na nakatayo sa labas. Pinasadahan niya ng nanliliit na tingin ang kupas na duster ni Salvacion at ang luma nitong tsinelas. "Oh my God, Ma! Kanina ka pa ba dyan nakikinig sa usapan ng may usapan?" Asik ni Carmina. Ang boses ay puno ng pandidiri. Hindi nakapagsalita si Salvacion. Inilahad na lamang niya ang mga damit. "Pinlansa ko na ang mga isusuot ni Rafael para bukas." Walang pasabing hinablot ni Carmina ang mga damit mula sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Inamoy niya ito at agad na inilayo sa kanyang mukha na tila nakalanghap ng lason. "Ano ba yan, Ma? Amoy sabong panlabanan naman. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na fabric conditioner na imported ang ginagamit ko sa mga damit ni Rafael? You're ruining his clothes. At bakit ikaw ang naglalaba? Nasaan ang maid?" "Nagtitipid tayo, Carmina." Mahinang sagot ni Salvacion, pinipigilan ang panginginig ng boses. "Sabi mo ay nahihirapan ang kumpanya, kaya tinulungan ko na si... Hindi ko kailangan ng tulong mo kung ganyan din lang nasisirain mo ang mga mamahaling polo ng asawa ko." Binitawan ni Carmina ang mga damit. Bumagsak ang mga pinlansang polo sa malamig na marmol na sahig. Ang mga butones nito ay lumika na magkakasunod na mahihinang kaluskos habang nagkahiwa-hiwalay sa lapag. Parang sinampal ng paulit-ulit si Salvacion. Tinitigan niya ang mga damit na ginugol niya ng oras para lang maging perpekto. Sa pagkakataong yon, lumabas si Rafael mula sa silid. Inaayos nito ang kanyang relos. Ang relos na mismong si Salvacion ang bumili para sa kaarawan nito noong nakaraang taon. Tumingin si Rafael sa mga damit na nakakalat sa sahig. Pagkatapos ay sa mukha ng kanyang asawa na umuusok sa galit at huli sa kanyang inang nakayuko. "Ano na naman bang nangyayari rito?" Iritableng tanong ni Rafael. "Babe, tingnan mo oh. Sinira na naman ng mama mo ang mga damit mo. Ang tigas talaga ng ulo. Imbes na nakaupo na lang siya nangingialam pa." Pag-iinarte ni Carmina sabay pulupot sa braso ng asawa. Hinintay ni Salvacion na magsalita ang anak. Hinintay niyang sabihin ito na, "Ayos lang yan, salamat sa pagod mo, Ma." Ngunit
Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael. Tumingin ito kay Salvacion na may halong pagod at inis. Ma, please lang. Hayaan mo na sa mga maid yan. Sumunod ka na lang sa gusto ni Carmina para tahimik na tayo. Huwag ka na kasing gumawa ng issue. Bumigat ang paghinga ni Salvacion. Gumawa ng issue. Yon ang tawag ng kanyang anak sa kanyang sakripisyo. Dahan-dahan, lumuhod si Salvacion sa malamig na sahig. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inabot niya ang isang puting polo. Ang kanyang magaspang at ugatang mga daliri ay maingat na hinaplos ang lukot sa bayat ng damit, pilit ibinabalik ang ayos nito. Nang bata pa si Rafael, madalas itong umiyak kapag gusot ang uniporme, at palagi siyang naroon para ayusin ito. Hanggang ngayon, inaayos niya ang gusot ng buhay nito, ngunit siya na ngayon ang tinatapakan. Titibayan niya ang kanyang loob. Kung kailangan niyang maging alipin sa sarili niyang bahay upang makita ang tunay na kulay ng mga taong ito gagawin niya. Habang nakayuko si Salvacion, umilaw ang screen ng cellphone na hawak ni Carmina. Isang notification ang mabilis na lumabas, mula sa isang naggangalangde. Nakuha mo na ba ang pera? Kailangan na natin bukas. Mabilis na pinindot ni Carmina ang power button upang patayin ang screen. Namumutla siyang sumulyap kay Rafael upang siguruhin na hindi nito nakita ang mensahe. Nang makitang nakatingin lang si Rafael sa ina, nakahinga siya ng maluwag. Bumalik ang katarayan sa mukha ni Carmina. Humarap siya kay Salvacion na tahimik pa ring nagtutupi ng mga damit sa sahig. By the way, ma? Malamig na dugtong ni Carmina. Dinala ko si Maya sa pedia kanina. Nagkakaroon siya ng rashes. Sabi ng doktor baka sa alikabok o sa maruming kapaligiran. Kaya mula ngayon, huwag mo muna siyang lalapitan o hahawakan. Baka mamaya kung anong sakit pa ang makuha ng anak ko sa'yo. Napaanghat ng tingin si Salvacion, nanlalaki ang mga mata. Ang kanyang apo ang tanging rason kung bakit niya kinakaya ang lahat ng pang-aalipustang ito. Carmina, hindi naman ako marumi. Si Maya, hinahanap niya ako. Nagmamakaawang bulong ng matanda. My decision is final. Let's go, babe. Baka malit ka pa sa meeting mo. Hinila ni Carmina si Rafael papasok sa silid. Bago tuluyang sumara ang pinto, nakita ni Salvacion ang maliit na mukha ng 5 taong gulang na si Maya na sumilip mula sa siwang ng pinto ng kabilang kwarto. Puno ng kalungkutan ang inosenteng mga mata ng bata habang nakatingin sa kanyang lola na nakaluhod sa sahig. Ang mabigat na paglapat ng pintuan ay umalingaw, nang sa tahimik na pasilyo kasabay ng tuluyang pagkadurog ng puso ni Salvacion. Hanggang kailan niya kayang magpanggap na isang talunan bago niya bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Kinabukasan, isang malamig na utos ang sumalubong kay Salvacion. Nakahalukip-kip si Carmina habang nakatayo sa harap ng malawak na guest room. Ang kwartong ibinigay kay Salvacion nung unang araw niya sa pamamahay na yon. Ang mga matataas na takong ng sapatos ng manugang ay walang awang tumapak sa nakalatag na karpet, habang pinagmamasdan nito ang matanda na nagtutupi ng sariling kumot. Ma, kailangan mo nang ilipat ang mga gamit mo. Bungad ni Carmina, ang boses ay walang anumang bahid ng paggalang. Gagawin na naming home office ni Rafael itong kwarto. Dumadami na ang mga papeles niya at kailangan niya ng malaking space. Tutal iisang maleta lang naman ang dala mo simula nang mabankrupt ka, doon ka na muna sa likod. Ang tinutukoy ni Carmina na likod ay ang lumang storage room na katabi mismo ng maruming labahan at garahe. Dati itong pinaglalagyan ng mga sirang kasangkapan at lumang pintura. Nang buksan ni Salvacion ang pinto ng nasabing silid, sumalubong sa kanya ang makapal na amoy ng alikabok at amag. Isang manipis na foam lamang ang nakalatag sa ibabaw ng malamig na sementong sahig. Walang bintana, walang maayos na bentilasyon, tanging isang aandap-andap na bumbilya lamang ang nagsisilbing liwanag. Ayos na ba yan sa'yo? At least may sarili kang kwarto, di ba? Sa panahon na yon, swerte mo na nga at pinapatira ka pa naming dito ng lebre. Mapang-uyam na dugtong ni Carmina bago tuluyang tumalikod at umalis, naiwan ng matanda sa gitna ng masukal na silid.
Hindi dumaing si Salvacion. Inilapag niya ang kanyang lumang maleta sa gilid ng pader. Dahan-dahan siyang umupo sa manipis na foam, ramdam agad ng kanyang mga nanghihinang buto ang tigas at lamig ng semento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming dekada, siya ang nagmamay-ari ng pinakamalalaking mansyon at pinakamalambot na mga higaan sa buong Maynila. Ang bahay na ito, ang mismong lupang kinatatayuan ng kwartong ito, ay binili ng kanyang pawis at dugo para sa kanyang anak. Ngayon, itinapon siya rito na parang isang basang-basahan. Pagsapit ng gabi, ang lamig ay naging mas malupit. Tumatagos ito sa manipis na duster ni Salvacion. Niyakap niya ang sarili, sinusubukang manghiram ng init mula sa sariling katawan. Sa gitna ng katahimikan, bahagyang bumukas ang pinto. Isang anino ang maingat na pumasok. Ito ay si Pilar, isa sa mga batang kasambahay. May dala itong isang makapal na kumot na itinago pa nito sa ilalim ng kanyang apron upang hindi makita ni Carmina. "Ma'am Salvacion!" Pabulong na tawag ni Pilar, ang mga mata ay puno ng awa at namumula dahil sa pinipigil na luha. Lumuhod ang dalaga sa tabi ng matanda at maingat na inilatag ang makapal na kumot sa balikat nito. "Baka po giniginaw kayo. Pasensya na po, ito lang ang naitago kong kumot mula sa bodega. Hindi po kasi nagbibigay si Ma'am Carmina." Napaangat ng tingin si Salvacion. Kinuha niya ang kamay ng batang kasambahay at marahan itong pinisil. Sa pagkakataong yon, isang mainit na luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata at pumatak sa likod ng palad ni Pilar. Niyakap ni Salvacion ang kumot ng mahigpit. Sa loob ng malawak at malamig na bahay na ito, kung saan ang sarili niyang dugo at laman ay itinakwil siya, isang estranggera pa ang nagbigay sa kanya ng natitirang piraso ng pagiging tao. Ang init ng kumot ay tumagos hanggang sa kanyang naghihingalong puso. Nang makalabas na si Pilar at matiyak na tulog na ang lahat ng tao sa bahay, nagbago ang timpla ng hangin sa loob ng maliit na silid. Nawala ang hitsura ng isang kaawa-awang matanda. Mula sa ilalim ng pinakapuluhan ng kanyang manipis na foam, dumukot si Salvacion ng isang makabagong smartphone. Isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman na nasa pag-aari niya. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng anino sa kanyang seryoso at matalim na mga mata. Walang anumang bakas ng pagkamangmang o kahinaan. Siya ay hindi biktima. Siya ay nagmamasid. Binuksan niya ang isang encrypted na mensahe mula kay Attorney Manansala, ang pinagkakatiwala ang abogado ng kanyang lihim na imperyo. Naglalaman ito ng mga paunang ulat ng financial audit ng kumpanya ni Rafael. Ayon sa ulat, patuloy na nauubos ang emergency funds at nalilipat sa isang hindi kilalang kumpanya. Inilipat ni Salvacion ang screen sa isang folder ng mga litrato. Kinuhanan niya ito ng palihim kagabi. Habang tulog ang lahat, nakita niya si Carmina na dahan-dahang bumaba patungo sa home office ni Rafael bandang 2:00 ng madaling araw. Bakit kailangang pakialaman ng kanyang manugang ang personal na vault ni Rafael sa ganong alanganing oras? Ano ang pilit nitong hinahanap o kinikuha habang ang asawa nito ay mahimbing na natutulog? Isang malalim na pagbuntong hini ang pinakawala ni Salvacion. Ang lason ay hindi lang nasa labas, nasa mismong ugat na ng kanilang pamilya. Kinabukasan ng umaga, ang malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng mainit na tensyon sa hapagkainan. Nakaupo si Rafael sa kabisera, nakabihis na para sa opisina. Sa kanyang harapan ay ang almusal na inihanda ni Salvacion, isang simpleng tortang talong at sinangag. Nakatayo lamang si Salvacion sa isang gilid, naghihintay habang nakayuko, dahil ipinagbawal ni Carmina na sumabay siya sa kanila sa pagkain. Isinubo ni Rafael ang unang kagat ng torta. Bigla siyang tumigil sa pagmuya. Ang kanyang noo ay kumunot at mabilis niyang iniluwa ang pagkain sa table napkin. Ano ba namang lasa ito? Naiinis na reklamo ni Rafael habang umiinom ng sunod-sunod na tubig. Mabilis na umirap si Carmina at matalim na tiningnan ng biyenan. Sabi ko naman sa'yo, baby, iba na talaga ang lasa kapag si mama ang nagluto. Hindi siguro nahugasan ng maayos ang kawali.
Dumudumi na rin kasi ang paningin niya. Baka kung ano-anong insekto na ang nakasama dyan. Kaya nga sabi ko sa kanya, wag na siyang mangialam sa kusina at baka ma-food poison pa tayo. Hindi nagluto ng marumi si Salvacion. Alam niyang perpekto ang timpla niya. Nakita niyang palihim na nagbuhos ng labis na asin si Carmina sa mangkok habang nakatalikod siya kanina. Ngunit wala siyang lakas upang makipagtalo. Tiningnan niya lamang si Rafael, umaasang kahit paano ay gagamitin nito ang sariling pag-iisip. Ngunit pinunasan lamang ni Rafael ang kanyang bibig at padarag na itinulak ang pinggan palayo. Hinarap niya ang ina na may malamig at mapanghusgang mga mata. Ma, kung hindi mo na kaya magluto ng maayos, wag mo na kasing ipilit. Nakakasira ng araw bago pumasok sa trabaho. Nagtatrabaho ako ng maayos para may makain tayo. Tapos ganito lang ihaharap niyo sa akin? Ang mabigat na pagbagsak ng metal na kutsara sa porsela ng pinggan ay lumika ng isang matinis na alingaw-ngaw na bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang matinding sikat ng araw sa labas ay hindi sapat upang tunawin ang malamig na kaplastikan na namumutawi sa bibig ni Carmina. Nakatayo siya sa may tarangkahan, may hawak na mamahaling kape, habang masiglang nakikipag-usap kay Doña Puring, ang kinikilalang reyna ng mga tsismusa sa kanilang subdivision. Naku, Tita Puring, hindi ko na nga alam ang gagawin ko kay Mama. Madramang buntong hininga ni Carmina habang pinapahiran ang pekeng luha sa gilid ng kanyang mata. Mukhang inaatake na yata ng demensya. Minsan, nahuhuli ko na lang na kinukuha yung barya sa ibabaw ng lamesa ko. Kinakausap ko naman ng maayos, pero bigla na lang magwawala. Ako na nga itong nagmamalasakit na patirahin siya rito kahit na bankrupt siya. Ako pa ang lumalabas na masama. Nanlaki ang mga mata ni Doña Puring, tila nakakita ng ginto sa gitna ng kalsada. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, ngunit hindi maitago ang nananabik na ngiti. Diyos ko, Carmina! Ang bait-bait mo talagang manugang. Kung sa iba yan, ipinasok na yan sa mental o sa ampunan ng mga matatanda. Naku, dapat mag-ingat kayo. Baka mamaya nakawin pa niya ng mga alahas mo. Hindi nagtagal matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Salvacion bit-bit ang isang lumang walis tingting. Suot niya ang kanyang kupas na duster at isang manipis na tuwalyang nakapatong sa ulo upang sanggain ang init ng araw. Kailangan niyang linisin ang mga tuyong dahon sa tapat ng bahay dahil kung hindi, sigurado siyang walang hapunan na ibibigay sa kanya si Carmina mamayang gabi. Habang tahimik na nagwawalis ang matanda at napupunas ng pawis sa kanyang nakatago si Doña Puring sa likod ng malagong halaman ng kanyang bakuran. Itinaas ng tsismosa ang kanyang cellphone at palihim na kinuhanan ng video si Salvacion. Ang lens ng camera ay walang awang nag-zoom sa butas-butas na tsinelas ng dating bilyonarya at sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas, nakapost na ang video sa social media na may malisyosong caption patungkol sa dating donya na ngayon ay naging basurera dahil sa karma ng pagiging sakim. Ang lason ay mabilis na kumalat. Sa loob ng malamig at marangyang opisina ni Rafael, napatigil siya sa pagpirma ng mga papeles nang sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang co-director ang pumukaw sa kanyang atensyon. Pare, mama mo ba to? Bakit pinagwawalis mo sa kalsada? May problema ba kayo sa pera? Nang i-play ni Rafael ang video at mabasa ang libu-libong mapangutyang komento mula sa mga taong kilala niya sa lipunan, umakyat ang matinding init sa kanyang mukha. Namula ang kanyang mga tainga hindi dahil sa galit sa mga nanlait sa kanyang ina, kundi dahil sa matinding hiya para sa kanyang sariling reputasyon. Ang imaheng pilit niyang pinangangalagaan bilang isang matagumpay na CEO ay gumuho dahil lamang sa isang walis tingting. Mabilis siyang umuwi ng hapong iyon. Ang kanyang mabibigat na hakbang ay umalingaw-ngaw sa buong bahay hanggang sa makita niya si Salvacion na tahimik na nagtutupi ng basahan sa kusina. Ma, ano bang ginagawa mo? Galit na sigal ni Rafael. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Gulat na napaangat ng tingin si Salvacion. Nililinis ko lang ang mga... Hindi yan ang tinatanong ko. Malupit na putol ni Rafael habang iwinawasiwas ang screen na kanyang cellphone
sa mismong mukha ng kanyang ina. Bakit ka ba lumalabas ng ganyan ang suot? Ginagawa mo ba akong kahiya-hiya sa mga tao? Ano na lang ang sasabihin ng mga business partners ko? Na wala akong kwentang anak dahil hindi ko kayang bilhan ng matinong damit ang nanay ko? Na ginagawa kitang katulong? Tinitiga ni Salvacion ang video na patuloy na nagpe-play sa screen. Nakita niya ang kanyang sarili na pinagdatawanan at hinuhusgahan. Ngunit mas masakit ang katotohanang nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang anak, na iniluwal niya ng may patak ng dugo at pinalaki ng buong pagmamahal, ay walang pakialam kung nabilad man siya sa araw o kung napagod man siya sa paglilinis. Ang tanging iniisip lamang nito ay ang sariling danggal. Rafael! Malumanay, ngunit nang hihinang tugon ni Salvacion, tinitingnan ng diretsyo sa mga mata ang anak. Ako ang pinagtawanan nila, pero ang sarili mo lang ang inaalala mo. Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit kailangan kong gawin yon? Napaiwas ng tingin si Rafael, isang patunay ng kanyang duwag na konsensya. Ayoko nang makarinig ng dahilan, ma. Please lang, wag ka nang lalabas ng bahay kung ganyan ang itsura mo. Nakakahiya ka. Tinalikuran siya ni Rafael at mabilis na pumanhik sa taas. Naiwang mag-isa si Salvacion sa kusina. Ang bawat katagang binitawan ng kanyang anak ay patuloy na bumabaon sa kanyang isipan. Nakakaya ka. Dahan-dahan, naglakad si Salvacion pabalik sa kanyang madilim at maalikabok na silid. Binuksan niya ang kanyang lumang maleta na nakatago sa ilalim ng higaan. Mula sa kailaliman ng kanyang mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang nakakuwadrum litrato. Ito ay ang graduation photo ni Rafael mula sa kolehiyo. Sa litratong yon, masayang nakayakap ang binata sa kanya habang hawak ang diploma. Iyon ang paboritong alaala ni Salvacion, ang pruweba na minsan sa kanyang buhay, naging sapat siya bilang isang ina. Nanginig ang mga daliri ni Salvacion habang hinahaplos ang nakangiting mukha ni Rafael sa salamin ng kwadro. Isang malalim at mabigat na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Tumulo ang mainit niyang luha at pumatak mismo sa muka ng kanyang anak sa litrato. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitig, tahimik niyang ibinalik ang kwadro sa kailaliman ng maleta. Ngunit sa pagkakataong ito, inilagay niya itong nakataob. Ang mukha ni Rafael ay nakaharap sa kadiliman, isang tahimik na pamamaalam sa imahe ng anak na matagal na palang namatay sa kanyang alaala. Habang nagluluksa ang isang ina sa loob ng maliit na silid, sa maluwag na balkonahe sa ikalawang palapag ay nakatayo si Carmina. May hawak itong kupita ng alak habang nakangiting nagre-record ng isang voice message sa kanyang cellphone. Malapit na, Dario. Konting tiis na lang. Mukhang malapit na ring isuko ni Rafael ang matanda. Kapag nangyari yon, malaya na nating makukuha ang lahat ng gusto natin. Bago pa man niya maipadala ang mensahe, isang pamilyar na boses ng bata ang umalingaw-ngaw mula sa garahe. Nakawala si Maya mula sa kanyang yaya. Ang 5 taong gulong na bata, na may inosenteng tuwa sa mga mata, ay patakbong tinungo ang silid kung nasaan ang kanyang lola. Binuksan niya ang pinto at walang pag-aalilang ang sumalubong sa nakaluhod na si Salvacion. "Lola! Miss na kita!" Masayang sigaw ng bata, nakabukas ang maliliit na braso upang yumakap. Lumiwanag ang madilim na mundo ni Salvacion. Mabilis niyang inabot ang apo, ang kanyang mga luhaan at pagod na mata ay napalitan ng pananabik. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga balat, isang marahas na kamay ang dumagit sa maliit na braso ni Maya. Parang isang ibong mandaragit, sumulpot si Carmina mula sa likuran. Walang habas niyang pinalo ang nakaabot na kamay ni Salvacion palayo, sapat na lakas upang mapadaing ang matanda sa sakit. Buong higpit niyang hinila ang umiiyak na si Maya at inilayo sa biyanan na para bang isang nakakahawang sakit ang matanda. "Sinabi ko na sa'yong huwag kang lalapit sa anak ko. Ang dumi-dumi mo." Galit na asik ni Carmina, ang mga mata ay nanilisik sa pandidiri. Ang matinis na iyak ni Maya ay pumunit sa katahimikan ng gabi, umaalingaw-ngaw sa buong bahay
habang pilit siyang kinakaladkad palayo ng kanyang sariling ina, naiuwan si Salvacion na nakadapa sa malamig na semento habang nakatingin sa kawalan. Sa lalim ng gabi, nang ang buong kabahayan ay balot na ng mahimbing na tulog, tanging ang pinto ng kusina ang nagkukubli ng isang lihim na piglas. Nakaupo si Salvacion sa malamig na sahig. Ang tanging ilaw ay mula sa sinad ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa kanyang harapan ay ang nakatiwangwang na basurahan. Wala siyang pakialam sa amoy ng napanis na pagkain o sa lagkit na dumidikit sa kanyang mga kamay. Buong tiyaga niyang kinakapa at kinukuha ang mga pinunit na piraso ng papel na itinapon ni Carmina kaninang hapon. Dinala niya ang mga pira-pirasong papel sa kanyang madilim na silid sa tabi ng labahan. Gamit ang liwanag mula sa kanyang nakatagong telepno, maingat niyang pinagtagpi-tagpi ang mga ito sa ibabaw ng kanyang manipis na higaan. Habang nabubuo ang mga numero at letra, isang malamig na panginginig ang gumapang sa kanyang gulugod. Ito ay mga bank transfer receipts patungo sa Villacourt Pacific Procurement, ang dummy company na pagmamay-ari ng dating nobyo at pinsan ni Carmina na si Dario. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado na si Attorney Manansala. Ang tinig ni Salvacion ay mababa, ngunit may talim na nakakasugat. Kinumpirma ng abogado ang kanyang pinangangambahan. Hindi lamang ang emergency funds ng kumpanya ang unti-unting nililimas ni Carmina. Maging ang personal na ipon ni Rafael, ang perang inilaan sana nito para sa kinabukasan ni Maya, ay palihim na inililipat sa ilalim ng mga peking investment contracts na walang pag-aalilangang pinirmahan ng kanyang nagbubulag-bulagang anak. Kinabukasan ng gabi, ramdam ang bigat ng hangin pagpasok pa lamang ni Rafael sa pinto ng kanilang bahay. Malalim ang mga marka ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sofa. Sapo ang kanyang no. Hindi ko na alam ang gagawin ko, babe. Nanghihinang pabulong ni Rafael habang lumalapit si Carmina upang masahihin ang kanyang mga balikat. Wala na tayong pondo para sa pasweldo ng mga trabahador bukas. Magwewelga sila. Kapag nangyari yun, tuluyang babagsak ang kumpanya. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, tahimik na nakikinig si Salvacion. Nakita niya ang pagkunwai ni Carmina na tila isang nag-aalalang asawa. Hinahaplos ang buhok ng kanyang anak habang unti-unting ibinabaon ang matatalim nitong kuko sa isipan ni Rafael. Babe, you need to use your personal savings. Para sa kumpanya natin yan. Mapang-akit ngunit mapilit na suhestiyo ni Carmina. Ako nga, ibinenta ko na ang ilang alahas ko para makatuton sa mga bayarin dito sa bahay. We have to sacrifice. Tutal, mababawi mo rin naman yan kapag nakabawi na ang kumpanya. Hindi alam ni Rafael na ang mga alahas na tinutukoy ng kanyang asawa ay naroon pa rin sa vault at ang ipon na pilit nitong ipinapalabas ay papunta lamang sa bulsa ng kalaguyo nito. Ngunit dahil sa bulag na pagtitiwala, tumango ang binata. Sumang-ayon itong ubusin ang huling patak ng kanyang pinaghirapan para sa isang babaeng niloloko lamang siya. Nadurog ang puso ni Salvacion habang pinapanood ang tagpong yon. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang isampal kay Rafael ang mga pinagtagpi-tagping resibo na nasa kanyang bulsa. Ngunit alam niyang kung gagawin niya yang ngayon, babaliktarin lamang ni Carmina ang kwento. Ipapalabas ng manugang na gawa-gawa lamang yon ng isang baliw na biyenan. Kailangan ni Rafael na madapa ng tuluyan upang magising sa katotohanan. Ngunit may isang bagay na hindi masikmura ni Salvacion. Ang mga trabahador. 8,000 pamilya ang umaasa sa sweldong iyon. Mga amang naghihintay ng pambili ng gatas para sa kanilang mga anak. Hindi niya pwedeng hayaang magutom ang mga inosenteng tao dahil lamang sa kahangalan ng kanyang anak at sa kasakiman ng kanyang manugang. Bumalik si Salvacion sa kanyang malamig na silid. Umupo siya sa sahig at binuksan ang secure na application sa kanyang telpon. Ang magaspang, nanginginig, at bitak-bitak na mga daliri ng matanda ay dahan-dahang dumampi sa kumikinang na screen. Nag-type siya ng isang mensahe para sa lupon ng kanyang mga tagapamahala. Ipinag-utos niya ang palihim na pag-release ng pondo mula sa kanyang nakatagong yaman papasok sa payroll account ng kumpanya ni Rafael gamit ang pangalan ng isang hindi kilalang investor. Iniligtas niya ang reputasyon ng kumpanyang itinayo niya mula sa wala
at isinalba ang anak na walang ibang ginawa kundi itapon siya na parang basura. Ang mainit na luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa ibabaw ng telepo nang pindutin niya ang salitang transfer. Isang tahimik na pag-ibig na walang hinihinging kapalit kahit pa ang ibinabayad nito sa kanya ay pasakit at pang-aalipusta. Habang nangyayari yon, sa sala, abala si Pilar sa pagwawalis sa paligid ng sofa kung saan nakaupo si Carmina kanina. Nang iangat ng batang kasambahay ang isang makapal na unan, may nakita siyang isang maliit na silver na USB drive na nahulog sa singit ng upuan. Mabilis na lumingalinga si Pilar upang siguraduhing walang nakatingin bago niya inilagay ang USB sa malalim na bulsa ng kanyang apron, nagtataka kung ano ang laman nito. Samantala, pumasok si Carmina sa kusina upang magtapon ng pinagbalatan ng prutas. Paglapit niya sa basurahan, napansin ng kanyang matatalas na mata na ang pagkakatali ng itim na plastic bag ay iba sa ginagawa ng mga kasambahay. Halatang kinalag ito at maingat na itinali muli, ngunit hindi sapat upang maitago ang pagbabago. Bumagal ang pag-inga ni Carmina. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang unti-unting umiikot ang kanyang ulo. Tumingin siya ng diretso sa nakasara at madilim na pinto ng kwarto sa tabi ng labahan, ang lugar kung saan nakakulong ang taong inakala niyang wala ng kakayahang lumaban. Ang mga anino sa loob ng bahay ay tila humahaba at lumalalim, nagbabadya ng isang naggangalit na unos na malapit nang sumira sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sa madilim na sulok ng maliit na silid ng mga kasambahay, tanging ang asul na liwanag mula sa isang lumang cellphone ang nagbibigay ng anino sa namumutlang muka ni Pilar. Gamit ang isang mumurahing konektor na binili niya sa palengke, ikinabit ng dalaga ang silver na USB na napulot niya sa sala. Inakala niyang naglalaman lamang yon ng mga kanta o lumang pelikula, ngunit nang mabuksan niya ang nag-iisang video file sa loob nito, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang video ay isang malinaw na kuha mula sa dashcam ng isang sasakyan na nakaparada sa mismong likod ng gate ng kanilang bahay, may petsang ilang gabi pa lamang ang nakakalipas. Sa screen, nakita ni Pilar si Carmina na may suot na manipis na nightgown, mabilis na nag-aabot ng isang makapal na brown envelope sa isang matangkad na lalaki. Hindi yon si Sir Rafael. Nang hawakan ng lalaki ang mukha ni Carmina at mariin itong hinalikan sa labi, napasinghap si Pilar. Kilala niya ang lalaking yon. Si Dario, ang madalas na mag-deliver ng mga papeles sa bahay at nagpapakilalang malayong pinsan ni Carmina. Nanginginig ang buong katawan ni Pilar nang hugutin niya ang USB. Kailangan niyang ipaalam ito kay Ma'am Salvacion. Alam niyang ang matandang donya ang tanging makakapigil sa kasama, ang ginagawa ng manugang nito. Mabilis niyang isinuksyok ang USB sa bulsa ng kanyang pantulog at maingat na humakbang palabas niyang silid patungo sa kwarto sa tabi ng labahan. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng pasilyo, isang malamig at mahigpit na kamay ang biglang sumakal sa kanyang braso mula sa likuran. Hinarap siya ni Carmina, ang mga mata nito ay nanlilisik at kasing lamig ng yelo sa gitna ng kadiliman. Walang sinayang na oras ang manugang, mabilis nitong kinapkapan ang nanginginig na kasambahay at sa pilitang kinuha ang USB mula sa bulsa nito. Pilit na kinaladkad ni Carmina si Pilar patungo sa madilim na bahagi ng kusina, malayo sa mga kwartong tulugan. Saan mo dadalhin yan, ha? Magsusumbong ka sa matandang hukluban na yon. Pabulong ngunit madiing asik ni Carmina habang idinidiin ang mga kuko sa braso ni Pilar. Ma'am, parang awa niyo na po, wala po akong sasabihin. Umiiyak na pagmamakaawa ni Pilar, ang mga tuhod ay halos bumigay sa sobrang takot. Mula sa bulsa ng kanyang silk na robe, inilabas ni Carmina ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litra to kay Pilar. Sa larawan, makikita ang isang batang lalaki na nakangiting naglalaro ng basketball sa isang maalikabok na kalsada sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Pilar at ang kanyang luha ay mas lalong bumuhos. Iyon ang kanyang nakababatang kapatid na si Nonoy sa antik. Isang tawag ko lang, Pilar. Hindi na makakauwi ang kapatid mo. Malamig na banta ni Carmina
Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagtataglay ng purong kasamaan. Mamili ka. Ang buhay ng kapatid mo o ang pananahimik mo? Dahil kung bubukay ang bibig mo, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang bagsak ng pamilya mo. Kinabukasan ng umaga, sumalubong sa buong kabahayan ang malakas na pagwawala ni Carmina. Hawak-hawak nito ang kanyang bukas na pitaka habang sinisigawan ang ibang mga kasambahay sa sala. Si Rafael ay nakatayo sa gilid, pilit na pinapakalma ang kanyang asawa. Ninakawan ako! Nawawala ang 10,000 ko rito! Hysterical na pag-iinarte ni Carmina. Nasaan si Pilar? Sigurado akong siya ang kumuha dahil kanina ko pa siya hindi makita. Mga walang utang na loob, pinakain ko na nga pag nanakawan pa ako. Nakamasid lamang si Salvacion mula sa gilid ng pasilyo. Nakita niya ang palihim na pagingiti ni Carmina nang hindi nakatingin si Rafael, isang niting puno ng pananalo. Hindi naniniwala si Salvacion na nagnakaw si Pilar. Kilala niya ang malinis na puso ng batang iyon. Naintindihan niya kaagad ang malupit na mensahe ng pangyayaring ito. Ang kanyang kaisa-isang kakampi, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng kumot noong siya ay nilalamig, ay sapilitang tinanggal sa kanyang tabi. Ngayon, siya ay ganap ng nag-iisa sa loob ng bahay na puno ng mga ahas. Nang umalis ang lahat upang hanapin ang mga gamit ni Pilar, dahan-dahang pumasok si Salvacion sa bakanting kwarto ng mga kasambahay. Timitigan niya ang maayos na higaan ni Pilar. Sa ibabaw ng unan, nakita niya ang isang mumurahing ipit sa buhok na gawa sa asul na plastik na iwan at nakalimutan sa pagmamadaling umalis ng dalaga. Kinuha iyon ni Salvacion at mahigpit na kinuyom sa kanyang palad. Sa halip na magalit sa pag-iwan sa kanya ni Pilar, nakaramdam siya ng matinding awa para sa kahinaan ng mga taong walang laban sa lipunan. Ipinangako niya sa sarili na ang luhang ibinuhos ni Pilar ay pagbabayaran ni Carmina ng labis-labis. Ngunit may isang tanong na patuloy na gumugulo sa isipan ni Salvacion. Bago tuluyang nawala si Pilar, nakita niya itong may hawak na cellphone tagabi mula sa siwang ng pinto. Kung napilitan man itong tumakas dahil sa pananakot, kanino ipinadala ng kasambahay ang kanyang huling mensahe? Sa labas, ang kalanghitan ay unti-unting nagiging kulay abo. Sa screen ng telebisyon sa sala, pumuputol ang balita ng isang anchor na nag-aanunsyo tungkol sa paparating na super typhoon, itinaas na ang signal number 4 sa buong Metro Manila. Ang hangin ay nagsisimula ng umihip ng marahas, nagpapalipad sa mga tuyong dahon sa labas ng bintana. Nakatayo si Carmina sa harap ng malaking salamin ng sala, nakatingin sa nag-aambang bagyo sa kalangitan. Humigup siya mula sa kanyang tasa ng tsaa, at isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Panahon na para maglinis ng bahay. Pabulong na wika ng manugang, ang mga mata ay nakapako sa refleksyon ng kwarto ni Salvacion. Ang matinding pagnalit ng kalikasan ay nagpayanig sa mga salamin ng bintana, tila sumasabay sa nagbabadyang pagkasira ng lahat ng bagay na mahalaga sa loob ng tahanang iyon. Ang patak ng ulan ay kasing lamig ng yelo nang magsimula ang ulang araw ng simbang gabi. Sa halip na diwa ng Pasko, isang nagbabadyang super typhoon ang sumalubong sa mga mananampalataya. Sa loob ng marangyang simbahan, nakaluhod si Carmina sa unahang hilera kasama si Doña Puring. Nakasuot sila ng mga mamahaling damit, ang kanilang mga muka ay nakatingala sa altar, at ang kanilang mga boses ay umaalingaw-ngaw sa taimtim na pagdarasal. Pilit nilang ipinapakita sa buong parokya ang kanilang di-umano'y malinis na konsensya at matibay na pananampalataya, nagbabalat kayo bilang mga banal. Ngunit sa labas ng malalaking pintuan ng simbahan, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at naggangalit na hangin, nakatayo si Salvacion. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang yakap ang mga mabibigat na bag ng manugang na sapilitang ipinabitbit sa kanya. Bago pa man siya makahakbang papasok sa banal na lugar, hinarang siya ni Carmina sa harap ng maraming tao upang ipahiya. Dito ka lang sa labas, ma. Huwag ka nang pumasok at baka mangamoy pa yung lumang duster mo sa loob ng simbahan. Nakakahiya sa mga dunyang katabi namin. Ang malupit at mapangmatang utos ng manugang
bago ito pumasok ng may malapad na ngiti upang bumati sa pare. Sa pamamagitan ng siwang ng malaking pintuang kahoy, pinagmasdan ni Salvacion ang kanyang anak na si Rafael. Nakaupo ito sa VIP pew, nakapikit ang mga mata at nakayuko, humihingi ng awa sa Diyos upang isalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Wala itong ideya o sadyang nagbubulag-bulagan na ang sarili nitong ina ay pinapatay ng matinding ginaw sa labas ng simbahan. Isang mapait na ngiti ang namuo sa mga nanginginig na labi ni Salvacion. Paano diringin ng langit ang panalangin ng isang lalaking walang awa sa sarili nitong ina? Paano sila nakakaharap sa Diyos ng walang bahid ng hiya matapos nilang tapakan ang pagkataon ng taong nagbigay sa kanila ng buhay? Tuminggala si Salvacion sa malaking krusipiho na nakasabit sa labas ng simbahan. Hindi na siya nanalangin para sa karagdagang pasensya. Tapos na siyang maging martir. Hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng sapat na lakas ng loob upang tuparin ang katapusang hatol para sa mga taong unti-unting sumisira sa kanilang pamilya. Isang malamig na patak ng ulan ang bumagsak sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang humalo ang tubig mula sa madilim na kalangitan sa kanyang maiinit na luha na tahimik na umaagos. Habang yakap ni Salvacion ang kanyang sarili sa lamig, hindi niya napansin na sa kabilang kalsada, sa gitna ng makapal na ulan, ay may isang itim na sasakyang nakaparada. Walang plaka at nababalot ng madilim na salamin. Sa loob nito ay may mga matang-matamang nagmamasid sa bawat galaw ng pamilya Alvarado, naghihintay lamang ng tamang hudyat mula sa tunay na may-ari ng imperyo upang simulan ang pagganti. Nang matapos ang misa at makauwi sila sa kanilang subdivision, lalo pang lumakas ang hagupit ng bagyo. Ang mga puno ay marahas na humahampas sa mga bubungan at ang buong paligid ay nabalot ng kaba. Bago pa man makapasok si Salvacion sa kanyang maliit na kwarto upang magpalit ng basang damit, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nawalan ng kuryente ang buong probinsya dahil sa lakas ng hangin. Sa gitna ng nakakabinging kadiliman, isang matalim na kidlat ang panandaliang nagbigay ng liwanag sa loob ng bahay. Tumama ang liwanag na ito sa mukha ni Carmina na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang manugang ay nakangiti, isang ngiting kasing dilim ng demonyong nag-aabang sa pintuan ng impyerno. Ang sumunod na liwanag mula sa sinindihang kandila ay nagbigay ng mahahabang anino sa kanyang malupit na muka, naghuhudyat na ang tunay na unos ay magsisimula pa lamang sa loob ng tahanang iyon. Sumalpok ang matinding galit ng kalikasan sa buong Metro Manila. Dahil sa pag-apaw ng baha at pagkawasak ng ilang bubungan sa subdivision, napilitang sumilong ang mga apektadong kapitbahay sa matibay at malaking bahay ni Rafael. Kabilang sa mga dumagsa ay si Doña Puring, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang malawak na sala ay napuno ng mga basang tao, nag-aagawan sa init ng kape at mga kumot na matiyag ang iniaabot ni Salvacion, kahit pa ang sarili niyang mga damit ay nanlalamig at basa sa ulan. Habang abala ang matanda sa pag-aasikaso sa mga bisita sa itaas, palihim na gumapang ang isang anino patungo sa madilim na kwarto sa tabi ng labahan. Dala ang isang makapal na brown envelope na naglalaman ng mga bundle ng pera mula sa pampasweldo ng kumpanya. Tahimik itong isiniksik ni Carmina sa kailaliman ng manipis na foam ni Salvacion. Upang siguraduhing ganap ang pagwasak sa pagkataon ng kanyang biyenan, idinagdag niya ang isang pamilyar at sagradong kagamitan, ang antigong rosaryo ni Don Vicente Alvarado. Isang malamig na ngiti ang namuo sa labi ni Carmina sa gitna ng kadiliman bago siya mabilis na lumabas upang simulan ang kanyang sarsuela. Hindi nagtagal, isang matinis at garalgal na boses ang bumasag sa ugong ng bagyo. Nawawala ang pera! Nawawala ang pampasweldo para sa mga tao natin bukas! Umiiyak na lumabas si Carmina mula sa home office, hawak ang isang walang lamang kahon ng sapatos. Ang lahat ng mga kapitbahay ay napalingon. Agad na lumapit si Doña Puring, nanlalaki ang mga mata sa panibagong tsismis na bumubungad sa kanyang harapan. Anong nagyari, Carmina? Diyos ko, sino namang gagawa niyan, puro tayo mga desenteng tao rito. Malakas na tanong ng matandang tsismosa, pilit pinaparinig sa buong sala. Bigla itong lumingon at itinuro ng nguso si Salvacion
nakasalukuyang pupunas ng sahig. Ay, teka, hindi kaya... Baka naman may isang tao yan na sanay humawak ng malaking pera at na yung naghirap ay hindi mapigilan ang sariling magnakaw? Ang lahat ng mapanghusgang mga mata ay sabay-sabay na lumingon kay Salvacion. Napatigil ang matanda, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Bago pa man siya makapagsalita, agresibong hinila ni Carmina ang braso ni Doña Puring. Tita Puring, samahan niyo ako sa kwarto niya. Kailangan nating makasiguro. Hindi ako makakapayag na mawala ng trabaho ang mga empleyado ng asawa ko dahil lang sa isang magnanakaw sa loob ng sarili naming bahay. Bumuo ng isang mapanlait na pulutong ang mga kapitbahay, sumunod kay Carmina patungo sa masikip at maalikabok na kwarto sa tabi ng labahan. Pilit na sumunod si Salvacion, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba at takot. Nang makapasok sila, walang pag-aalin, lang ang hinablot at binaliktad ni Carmina ang manipis na foam. Bumagsak ang makapal na brown envelope sa sementadong sahig. Bumuka ito at nagkalat ang mga bungkos ng pera. Ngunit ang mas nagpatigil sa paghinga ni Salvacion ay ang pagdausdos ng isang gintong krusipiho, ang antigong rosaryo ng kanyang yumaong asawa. Diyos na mahabagin! Hindi ka lang magnanakaw, isa ka ring walang galang sa patay. Ninakaw mo pati ang sagradong gamit ng papa ni Rafael. Galit na sigaw ni Carmina, umaarte na tila nandidiri sa pagkatao ng kanyang biyenan. Nanggina ang mga tuhod ni Salvacion. Ang rosaryong iyon ay ibinigay niya kay Rafael bilang pamana, bakit ito ginamit ni Carmina laban sa kanya? Naisip niya ang kasuklam-suklam na layuning ng manugang, dinamit nito ang alaala ni Don Vicente upang tuluyang lasunin ang isip ni Rafael na siya ay isang walang kwentang ina. Dahan-dahang lumuhod si Salvacion sa malamig na sahig. Iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay upang kunin ang rosaryo ng kanyang mahal na asawa. Vicente! Garalgal na bulong ni Salvacion, ang mga luha ay naguunahan sa pagtulo. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang mga daliri ang krusipiho, isang malakas na kamay ang humawi sa kanyang braso. Marahas na pinalo ni Carmina ang kamay ng matanda. Namula at nakaramdam ng matinding hapdi ang balat ni Salvacion sa tindi ng pagkakabigla. Huwag mong hawakan ang banal na gamit ng papa. Wala kang karapatang dumihan ang alaala niya. Ikaw na mukhang pera. Nanggigigil na asik ni Carmina. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan, nagpapalitan ng matatalim na salita laban sa dating bilyonarya. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nahati ang kumpol ng mga tao sa pintuan. Isang matangkad na figura pumasok mula sa ulan. Basang-basa si Rafael, kalalabas lamang mula sa kanyang sasakyan. Napatingin ang binata sa nagkalat na pera, sa antigong rosaryo ng kanyang ama, at sa kanyang asawang umiiyak sa harap ng mga bisita. Huli, dumapo ang kanyang nanlilisik at namumulang mga mata sa kanyang inang nakaluhod sa sahig. Ang titig na iyon ay walang bahid ng pagmamahal. Ito ay titig ng isang hukom na nagpataw na ng kamatayan ng walang paglilitis. Ang mabigat na pag-angat at pagbagsak ng dibdib ni Rafael sa kanyang paghinga ay ang tanging umalingaw-ngaw sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng kwarto. Babe, hindi ko na alam kung paano pa natin ipagtatanggol ang mama mo. Umiiyak na sumbong ni Carmina, mahigpit na nakakapit sa braso ni Rafael na parang isang biktima. Pati ang pampasweldo ng mga tao natin at ang sagradong rosaryo ng papa mo pinagnasaan niya. Gusto ba niya tayong tuluyang sirain sa harap ng maraming tao? Tumingin si Rafael sa nagkalat na pera sa sahig. Ang kanyang panga ay nagigiting sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay na nagbubulungan at umiiling sa pandidiri. Nakaluhod pa rin si Salvacion sa malamig na semento. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang anak, naghahanap ng kahit isang katiting na pagdududa. Hinintay niyang magsalita ito. Hinintay niyang itanong nito sa kanya kung totoo ba ang mga nakikita nito. Umaasang babalikan nito ang alaalang siya ang inang nagpalaki rito ng may danggal. Ngunit wala siyang nakita, kundi purong pot. Wala kahit isang anino ng batang minsan niyang inaruga. Hindi ko na kailangan malaman kung ano pa ang mga ginawa mo para sa akin noon, ma.
Malamig at walang emosyong wika ni Rafael, ang bawat salita ay parang asidong sumusunog sa pagkatao ni Salvacion. Ang tanging hinihingi ko lang sa'yo ay huwag mong ipahiya ang pamilya ko. Pero mukhang pati yun, hindi mo kayang ibigay. I'm done with you. Itinuro ni Rafael ang nakabukas na pintuan palabas ng bahay, kung saan nag-aalboroto ang marahas na ulan at hangin. Leave. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa ako makalimot na nanay kita. Utos ng sarili niyang dugo't laman. Parang isang basag na salamin na tuluyang dinurog pabalik sa pagiging buhangin, yon ang pakiramdam ng puso ni Salvacion. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang gumalot sa kanyang isipan. Tapos na ang kanyang pagsubok. Nakuha na niya ang kasagutan na pilit niyang iniiwas ang harapin. Ang anak na kanyang ipinaglaban sa buong buhay niya ay matagal na palang patay. Nilamon ang sariling kahinaan at ng pag-ibig sa isang wad na asawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga buto ay tila mas tumanda ng isang dekada. Wala siyang kinuha, kahit man lang ang kanyang lumang maleta o ang manipis na kumot na ibinigay sa kanya. Tinalikuran niya ang pera, tinalikuran niya ang rosaryo, at higit sa lahat, tinalikuran niya ang lalaking tumaboy sa kanya. Humarap siya sa pintuan at kalmadong naglakad patungo sa madilim at nag-aamok na bagyo. Bago niya tuloy ang hakbangan ng hangganan ng pintuan, isang garalgal na paghikbi ang umagaw sa kanyang atensyon. Lumingon si Salvacion. Sa dulo ng hagdanan, nakita niya ang maliit na si Maya. Ang bata ay pilit na kumakawala mula sa pagkakayakap ni Carmina. Ang mapupulang mga mata ng bata ay nagmamakaawa, habang ang kamay ng manugang ay mahigpit na nakatakip sa bibig ng inosenteng anghel upang pigilan itong sumigaw para sa kanyang lola. Sa kabila ng matinding sugat sa kanyang dibdib, huminto si Salvacion. Tinitigan niya ang apo at pinilit niyang ngumiti. Isang malambot, mainit at mapayapang ngiti na tanging si Maya lamang ang makakaintindi, isang tahimik na pangakong magiging maayos din ang lahat. Tuluyan ng humakbang si Salvacion palabas. Ang malakas at malamig na ulan ay mabilis na bumasa sa kanyang manipis na damit, tumatagos hanggang sa kanyang balat. Sa kailaliman ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang magkakasunod na panginginig ng kanyang nakatagong telepono, isang hudyat ng isang mensaheng matagal na niyang hinihintay. Marahas na itinulak ni Rafael ang malaking pintuang kahoy upang isara ito, ikinukulong ang kanyang pamilya sa isang wuwad na kaligtasan. Subalit sa kabilang banda ng nakasarang pinto, wala ang kaawa-awang matandang, inakala nilang mamamatay sa lamig. Mula sa makapal na dilim ng kalsada, nahawi ang ulan nang dahan-dahang huminto ang isang mahaba at itim na armored SUV. Bumukas ang mga pinto nito at mabilis na nagsibabaan ang mga lalaking nakauniporme, bit-bit ang mga malalaking payong. Maingat nilang pinasilong ang babaeng, minsan tinawag na basurera ni Carmina, ngunit sa katotohanan ay ang nag-iisang reyna na may hawak sa kanilang lahat. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, nagsisilbing isang permanenteng tuldok sa isang ugnay, yang hindi na kailanman maibabalik pa. Ang maliwalas na sinag ng araw, pagkatapos ng bagyo, ay nagbigay ng yuwag na pag-asa sa loob ng tahanan ng mga Alvarado. Maagang gumising si Rafael. Wala sa kanyang isipan ang inang itinaboy niya sa gitna ng unos kagabi. Ang tanging inaalala niya ay ang pagpapalinis ng mga natumbang puno sa kanilang bakuran. Humarap siya sa kontratista na kinuha niya para sa clearing operations, kaswal na inilabas ang kanyang platinum credit card at iniabot ito upang magbayad ng paunang deposito. Ipinasok ng lalaki ang card sa isang mobile terminal. Isang maikling tunog ng pagtanggi mula sa makina ang nagpakunot sa no ni Rafael. "Decline po, sir." Magalang na wika ng kontratista sabay abot pabalik ng card. Nairita si Rafael. Kumuha siya ng isa pang card mula sa kanyang mamahaling pitaka, ang card na direktang nakakonekta sa pondo ng kumpanya. Inulit ng lalaki ang proseso, ngunit parehong pagtanggi ang iniluwa ng makina. Nagsimulang mamula ang tainga ni Rafael sa hiya,
Pilit nang ngumiti at sinabing baka may problema lamang sa sistem ng bangko dahil sa bagyo. Pinaalis niya muna ang tao. Sinabing magta-transfer na lamang siya online. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang laptop, isang sunod-sunod na panginginig mula sa kanyang telepo uwang umagaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan ng kanyang wealth manager mula sa pinakamalaking bangko sa bansa ang nakarehistro sa screen. Mabilis niya itong sinagot, handa nang magalit dahil sa aberya ng kanyang mga card. Anong nangyayari sa mga accounts ko? Bakit lahat declined? Ako ang CEO ng Alvarado Holdings. Ayusin niyo ang system niyo. Mayabang at galit na bungad ni Rafael. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, formal, at may bahid ng panlalamig na hindi sanay marinig ni Rafael mula sa mga taong sumasamba sa kanyang yaman. Pasensya na po, Sir Rafael. Wala pong problema sa system. Naka-freeze po ang lahat ng personal at corporate accounts ninyo simula pa kaninang madaling araw. What? Sino ang nagbigay ng autorisasyon para gawin nyo yan nang wala akong pasabi? Gulat na bulyaw ng binata, ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ito po ay direktang utos mula sa chairman of the board at primary trust holder ng lahat ng inyong assets, si Madam Salvacion Alvarado. Bumagsak ang panga ni Rafael. Ang pangalang iyon ay tila isang mabigat na maso na dumurog sa kanyang tuhod. Wala siyang nasabi. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkabigla nang pumasok ang isa pang tawag sa kanyang kabilang telepono. Ang pangalan ni Attorney Manansala, ang pinakamatandang abogado ng kanilang pamilya, ang nag-flash sa screen. Nanginginig ang mga kamay na sinagot ito ni Rafael. Rafael! Walang kaibig-ibig na bati ng abogado. Ipinapaalam ko lang na ina-activate na ng iyong ina ang full audit sa kumpanya. At bago mo isiping magtago ng mga papeles, naroon na ang mga independent auditors kasama ang pulisya sa opisina mo. Isa pa, ang bahay na tinitirhan mo ngayon ay nasa pangalan ng Alvarado Trust. Dahil sa paglabag mo sa mga kondisyon ng trust fund, meron ka lamang 24 na oras para lisanin ang property na yan. Ipinapabenta na ito ng iyong ina. Teka, attorney! Hindi pwede yan! Akin ang bahay na to! Ako ang CEO! Garalgal at desperadong sigaw ni Rafael. CEO ka lang sa papel, Rafael. Ibinigay ng nanay mo ang upuan, pero hindi niya kailanman binitiwan ang kapangyarihan. Wala kang pag-aari kahit isang sentimo. Magandang umaga. Ang pagkaputol ng linya ay nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa isipan ni Rafael. Nabitawan niya ang telpono. Ang mamahaling kagamitan ay lumika ng isang matigas na lagutok nang tumama ito sa sahig. Napatingin si Rafael sa kanyang dalawang kamay. Akala niya siya ay isang higante. Yun pala ay isa lamang siyang anino na pinayag ang lumaki sa ilalim ng liwanag ng kanyang ina. Mula sa itaas ng hagdanan, masayang bumaba si Carmina. Nakasuot ito ng isang manipis na silk robe, nag-aayos ng kanyang bagong manicure. Wala itong ideya sa gumuho nilang mundo. Babe, kailangan ka mag-shopping mamaya. Maarting wika ng asawa habang lumalapit sa kanya. At pwede ba ipatapon mo na yung kama sa kwarto sa likod? Ang baho-baho, amoy mahirap. Buti na lang talaga at napalis na natin ang matandang yan kagabi. At least na yon akin na, atin na ang buong bahay. Dahan-dahang lag-angat ng tingin si Rafael. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng mas pinili niya kaysa sa kanyang ina. Ang babaeng naging dahilan kung bakit niya itinapon ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Wala na tayong pera, Carmina? Blankong bulong ni Rafael. Ang mga mata ay nanilisik ngunit puno ng luha ng pagsisisi. Hindi na bankrupt si Mama. Bilyonaryo pa rin siya. At kinuha niya na ang lahat sa atin. Pinalayas niya na tayo. Nawala ang ngiti ni Carmina. Namutla ang kanyang mukha, halos kasing kulay ng patay. Ang kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot. Ano? Baka naman nananakot lang. May ipon ka pa, di ba? Yung ipon natin. Yung ipon kong pinalipat mo sa kumpanya ng pinsan mo? Frozen na ang lahat ng accounts ko. Wala na tayong ni isang kusing. Sigaw ni Rafael, halos mapatid ang mga ugat sa leeg.
Mabilis na umatras si Carmina. Nanginginig ang buong katawan, dali-dali niyang kinuha ang kanyang telefon upang tawagan si Dario. Kailangan niyang makuha ang perang kinamkam nila. Kailangan niyang tumakas. Ngunit ang tanging sumagot sa kabilang linya ay ang malamig na boses ng isang automated operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Tinangay ni Dario ang lahat ng perang ninakaw niya at iniwan siyang mag-isa upang saluhin ang galit ng batas at ng isang inang naghihigante. Habang nagkakagulo ang mag-asawa at nagsisisihan sa gitna ng sala, isang nakakakilabot na liwanag ang sumilay mula sa labas ng kanilang malalaking bintana. Ang mapupula at maiyason na ilaw mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay gumuhit sa kanilang mga namumutlang muka. Ang matinis na wangwang ng mga sasakyan ng pulisya ay unti-unting lumakas hanggang sa tuluyan itong huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. Isang malakas at awtoritatibong pagkatok ang yumanig sa malaking pintuang kahoy. Bago pa man makakilo si Rafael, bumukas ang pinto at pumasok ang ilang armadong pulis na may bitbit na mga dokumento. Nangibabaw ang boses ng hepe sa buong sala, nagpapahayag ng katotohanang hindi na nila matatakasan. Carmina Villacorte at Rafael Alvarado, may warrant of arrest kayo para sa kasong corporate fraud, embezzlement at estafa. Inaanyayahan namin tayong sumama sa presinto ng mapayapa. Ang malamig na alingaw-ngaw ng bakal na posas na inilalabas mula sa bulsa ng pulis ay ang huling tunog na narinig ni Carmina bago tuluyang nagdilim ang kanyang mundo. Ginamit ni Carmina ang natitirang segundo bago tuluyang makapasok ang mga pulis sa kanilang sala. Habang nakatulala si Rafael at pilit na kinakausap ang mga awtoridad sa pintuan, mabilis na dumaan ang manugang sa madilim na pasilyo patungo sa likod ng kusina. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga natitira niyang gintong alahas at ilang nakatagong dolyar, tumakas siya sa kasagsagan ng ambon, iniiwan ang kanyang asawa at ang anak na si Maya upang saluhin ang lahat ng gulo. Tumakbo siya patungo sa isang abandonadong pantalan na nagsisilbing lihim na tagpuan nila ni Dario. Ang madilim na pantalan ay walang tao. Tanging ang marahas na paghampas ng malamig na alon sa mga sementadong haligi ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nanginginig sa ginaw at takot, paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Dario, ngunit tanging ang malamig na tinig lamang ng isang automated operator ang sumasagot. Sa halip na ang kanyang kalaguyo, isang mensahe mula sa kanyang lihim na bangko ang pumasok sa kanyang telepono. Ang kanilang joint offshore account na pinagtaguan nila ng mga milyong pisong ninakaw mula sa kumpanya ay ganap ng simot. Nawala si Dario. Dinala nito ang lahat ng yaman at iniwan siyang mag-isa upang bulukin sa kulungan. Bago pa man siya makasigaw sa matinding galit at panlulumo, isang nakakabulag na liwanag ang biglang tumapat sa kanyang muka. Pinalibutan siya ng maiilaw na sasakyan ng mga pulis. Bumaba mula sa isang sasakyan si Attorney Manansala. Ngunit ang mas nagpakunot sa ni Carmina ay ang taong naglalakad sa likuran ng abogado, si Pilar. Ang kasambahay na pinagbantaan at pinalayas niya ay nakatayo ngayon ng tuwid, hawak ang silver na USB na naglalaman ng kanyang kalaswaan at pagnanakaw. Akala niyo ba, Ma'am Carmina, habang buhay niyo kaming matatakot? Matapang ngunit lumuluhan na wika ni Pilar, inilalabas ang lahat ng naipong galit. Nasa pangangalaga na po ng mga pulis ang kapatid ko sa probinsya. Ligtas na siya mula sa mga bayaran ninyo. At yang ebidensyang ibinigay ko kay Madam Salvacion ang magpapadala sa inyo sa impyernong nararapat sa inyo. Susubukan sanang tumakbo ni Carmina. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis. Sa kanyang matinding pagpupumiglas at pagwawala, nadulas siya at napasubsob sa malapot at maitim na putik ng pantalan. Ang kanyang mamahaling silk na damit ay nabalot ng burak. Ang kanyang mga inaalaga ang kuko na ginamit niya upang saktan si Salvacion ay nabali at dumugo sa kanyang pagkalmot sa semento. Sa gilid ng mga pulisya, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Si Doña Puring, na sumunod sa mga pulis mula sa subdivision upang makasagap ng balita, ay walang awang naka-livestream gamit ang kanyang telepo. Tingnan niyo ang tunay na magdanakaw at ahas ng ating barangay. Nakakaya ka, Carmina?
Ikaw pala ang sumisira sa buhay ng biyenan mo. Pambabatikos ng matandang tsismosa. Ang lente ng kamera ay walang awang nakatutok sa kaawa-awang kalagayan ni Carmina. Ang babaeng nandidiri sa amoy ng sabong panlaba at sa lumang duster ng kanyang biyenan ay kasalukuyan na nakalugmok sa sarili niyang dumi, umiiyak at isinisigaw ang kanyang kawalang kasalanan habang pinoposasan ng mga awtoridad. Ang hustisya ng karma ay dumating ng walang anumang pasubali. Sa kabilang banda ng lungsod, isang lalaki ang naglalakad ng walang direksyon sa gitna ng gabi. Hindi inaresto si Rafael dahil pinigil yon ni Attorney Manansala kapalit ng kanyang kooperasyon at agarang pagsuko ng lahat ng titulo at kapangyarihan sa kumpanya. Ngunit, ang pagiging malaya niya mula sa rehas ay hindi nangangahulugang malaya siya sa parusa. Kinuha sa kanya ang lahat, ang kanyang mga sasakyan, ang kanyang mga bank account, ang kanyang kumpanya, at ang mismong bahay na kanyang inuuwian. Nalaman din niya ang buong katotohanan ng pagtataksil ng kanyang asawa mula mismo sa bibig ng mga investigador. Siya ay isang CEO na ginawang bulag na tau-tauhan ng isang manloloko. Basang-basa sa ulan, narating ni Rafael ang malalaking bakal na tarangkahan ng isang eksklusibong nayon kung saan nakatayo ang tunay na tahanan ni Salvacion. Isang mansyon na hindi niya kailanman binisita dahil sa kanyang pagmamalaki at paniniwalang kaya niyang higitan ang yaman ng kanyang ina. Ngayon, nakatayo siya rito, hindi bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang pulubing walang matakbuhan. Ang mga ilaw ng mansyon ay nakabukas, nagpapahiwatig ng init at kaligtasan sa loob nito. Ang init na ipinaggait niya sa kanyang ina noong mga gabing pinatulog niya ito sa malamig na silid sa tabi ng labahan. Bumagsak ang mga tuhod ni Rafael sa matigas at malamig na bato sa tapat ng tarangkahan. Ang mabigat na pagtama ng kanyang mga tuhod ay umalingaw-ngaw kasabay ng paghikbi ng kanyang wasak na kaluluwa. Tumingala siya sa malaking bintana ng ikalawang palapag, umaasang makikita niya ang anino ng inang kanyang itinapon, nagmamakaawa ng isang kapatawar, rang hindi niya alam kung karapat-dapat pa ba niyang matanggap. Ang mabigat at naglalakihang pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas, sumasalubong sa isang basang-basa at nanginginig na Rafael. Ang marangyang bulwagan ay pinaliliwanagan ng malalaking chandelier, nagbibigay ng ginintuang kinang sa bawat sulok. Sa gitna ng malawak na hagdanan, nakatayo si Salvacion. Wala na ang kupas na duster at butas-butas na tsinelas. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa kapangyarihan at awtoridad ng isang tunay na bilyonarya. Bumagsak muli ang mga tuhod ni Rafael sa makintab na marmol na sahig. Gumapang siya palapit sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan mula sa kanyang buhok. "Ma, I'm so sorry. Patawarin mo ako, Ma." Hagulgol ng binata, nakayuko at hindi magawang salubungin ang mga mata ng kanyang ina. "Niloko niya ako. Si Carmina, ginamit lang niya ako. Ginawa niya akong tanga para pagnakawan ang kumpanya natin. I had no idea, Ma. Naniwala ako sa kanya." Tinitiga ni Salvacion ang kanyang anak. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang pusong nagdurugo. "Niloko ka ng asawa mo. Totoo yun, Rafael?" Malumanay ngunit madiing wika ni Salvacion, ang bawat salita ay bumabaon sa katahimikan ng bulwagan. "Pero walang nag-utos sa'yo na hiyain ako sa harap ng ibang tao. Walang nag-utos sa'yong palayasin ang sarili mong ina sa gitna ng bagyo. Hindi yun kasalanan ni Carmina. Desisyon mo yon, dahil mas pinili mo ang iyong yabang kaysa sa iyong konsensya." Napangat ng tingin si Rafael. Ang muka ay basag sa matinding kahihiyan at pagsisisi. "Ma, give me another chance. Ibalik mo ko sa kumpanya, I'll fix this. Paano na kami ni Maya? Wala na akong pera, kinuha niyo na ang lahat." Umiling si Salvacion. Ang kapatawaran ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan at pagbura sa mga naging kahihinatnan ng mga maling desisyon. "Iniligtas kita mula sa pagkakakulong dahil naniniwala akong hindi ka direktang nagnakaw. Pero hanggang doon na lang ang tulon ko.
Malamig na hatol ng ina. Tinanggalan na kita ng posisyon bilang CEO. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga bank accounts, lahat ng yan ay bawi na. Magsisimula ka mula sa wala. Buhayin mo ang sarili mo at ang anak mo gamit ang sarili mong pawis, hindi ang yaman ko. Ma, please! Hindi ko kaya! Saan kami titira? Desperadong pagsusumamo ni Rafael, pilit na inaabot ang laylayan ng gamit ng kanyang ina. Humiwalay si Salvacion at umakyat ng isang hakbang upang ilayo ang kanyang sarili. Iyon ang pinakamahirap na pisikal na galaw na ginawa niya sa buong buhay niya. Pinihit niya ang kanyang katawan patalikod, humarap sa madilim na pasilyo ng itaas na palapag. Kung naging sapat ang lakas mo para itaboy ako sa kalye, noong akala mo'y wala na akong silbi, sigurado akong makakahanap ka ng lakas para itaguyod ang anak mo. Makakaalis ka na. Habang tahimik na lumalakad si Salvacion paakyat, humagulgo si Rafael sa ibaba. Ang kanyang pag-iyak ay punong-puno ng pagkawasak ng isang taong nawala ng lahat ng pribilehiyo sa mundo. Sa bawat hakbang ni Salvacion, pilit niyang nilalabanan ang matinding udyok ng kanyang pagiging ina na bumaba, yakapin ang kanyang anak, at sabihing magiging maayos din ang lahat. Napahinto siya. Mahigpit na kumapit ang kanyang mga daliri sa kahoy na hawakan ng hagdanan. Giniit niya ito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko, pinipigilan ng sariling katawan na bumalik sa pagiging martir. Kailangan niyang maging malupit na yon, upang matutong maging tunay na lalaki at ama ang kanyang anak. Kinabukasan, bit-bit ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit. Naglakad si Rafael sa isang masikip at maalikabok na eskinita sa Bulacan. Ang init ng araw ay walang awang tumatama sa kanyang balat, isang matinding kaibahan sa malamig na aircon ng kanyang dating opisina at sasakyan. Karga-karga niya sa isang braso ang kanyang 5 taong gulong na anak na si Maya. Ang bata ay pawisan, nakasubsob sa kanyang balikat at may bakas ng matinding kalituhan sa mga inosenteng mata. Narating nila ang isang luma at pinagtagpi-tagping pinto ng isang mumurahing paupahan. Ito na ang kanilang bagong mundo. Isang mundong walang tagapaglingkod, walang marangyang pagkain, at walang inang sasalo sa kanilang pagkadapa. Ang mahina at walang muwang na paghikbi ni Maya dahil sa matinding init at gutom ay umalingaw sa makipot na kalsada, unti-unting pinipiga ang natitirang lakas at pag-asa sa puso ng kanyang ama. Ang init sa loob ng malaking bodega sa Bulacan ay tila isang naglalagablab na pugon. Walang aircon, tanging ang mabagal na pag-ikot ng mga kinakalawang na bentilador sa kisame ang nagbibigay ng kakaunting hangin. Nakapila si Rafael kasama ang iba pang mga kargador. Dati pumapasok siya sa gusaling ito na nakasuot ng mamahaling suit, tinitingala bilang isang Diyos na may hawak ng kanilang mga kapalaran. Ngayon, nakasuot siya ng butas-butas na t-shirt, naghihintay ng kanyang turo o upang magbuhat ng 50 kilong sako ng bigas. Nang maisampa sa kanya, likuran ang magaspang na sako, tila gumuho ang kanyang mga tuhod sa bigat. Ang mga palad niyang dati ay sanay lamang pumirma ng mga tseke at humawak ng mamahaling alak, ay ngayon ay puno ng mga paltos, nagbabalat at dumudugo. Bawat hakbang niya patungo sa delivery truck ay isang matinding kalbaryo. Ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay humahalo sa alikabok, nakakapuwing at pumapaso sa kanyang mga mata. Habang nagpapahinga sa isang gilid, lumapit ang ilang mga lumang manggagawa. Mga taong dating tinanggalan niya ng bonus upang pundohan ang maluluhong bakasyon ni Carmina. "Oh, Sir Rafael, akala ko ba sabi mo dati madali lang ang trabaho namin at overpaid pa kami?" Mapang-uyam na tanong ng isang matandang kargador, habang ang iba ay nakangising nakatingin sa kanya. "Bakit parang iiyak ka na riyan sa unang sako pa lang?" Hindi lumaban si Rafael. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang maduming sapatos. Walang bakas ng kayabangan sa kanyang muka. "Pasensya na po, Mang Tomas. Ngayon ko lang po naintindihan kung gaano kabigat ang bawat pisong kinikita ninyo." Mahina at puno ng pagpapakumbabang sagot ni Rafael. Natahimik ang mga manggagawa. Inasahan nilang magmamalaki ito gaya ng dati.
Ngunit ang lalaking nasa harapan nila ngayon ay isang taong ganap ng nadurog ng sariling kamalian. Pagsapit ng tanghalian, umupo si Rafael sa isang madilim na sulok ng bodega. Wala siyang pambili ng maayos na pagkain, kaya't inilabas niya ang isang malamig at matigas na pandesal mula sa kanyang bulsa. Sa kanyang panginginig dahil sa labis na pagod, nadulas ang tinapay mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa maalikabok na semento. Dati, kung may nahulog na pagkain, ipapatapon niya agad yan sa mga maid at magpapaluto ng bago. Ngunit na yon, tinitigan niya ang maruming tinapay. Dahan-dahan pinulot niya ito. Pinagpagan niya ang alikabok gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri at walang pag-aalinlangang isinubo iyon. Kasabay ng pagnguya niya sa matigas at maruming pagkain ay ang pagpatak ng kanyang maiinit na luha. Naalala niya ang mainit na torta at sinangag na inihanda ng kanyang ina na padarad niyang itinulak palayo. Binigyan siya ng kanyang ina ng malinis na pagmamahal. Ngunit pinili niyang kainin ang dumi ng sarili niyang kasakiman. Sa bawat paglunok, umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang iyak ni Maya kagabi. Sa loob ng kanilang mainit at masikip na inuupahang kwarto, nagising ang kanyang anak na pawisan at hinahanap ang kanyang lola Salvacion. Hindi niya alam kung paano papatahanin ang bata. Wala siyang maibigay na ginhawa, at ang kawalang kakayahang yon bilang isang ama ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng pisikal na pagod na nararanasan niya ngayon. Bumalik siya sa trabaho pagkatapos ng maikling pahinga, kahit pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang katawan. 2 sako pa. Kailangan niya ng pambili ng gatas ni Maya. Binuhat niya ang 1 sako at tagsimulang maglakad. Ngunit ang matinding init ng araw ay tumagos sa manipis na bubong ng bodega. Nagdilim ang kanyang paningin. Umiikot ang buong paligid. Nabitawan niya ang sako. Ang mabigat na pagbagsak ng bigas ay sinundan ng pagbagsak ng kanyang sariling katawan sa matigas at maalikabok na lupa. Nawalan siya ng malay, naiwan sa gitna ng init, pagod at isang natutulog na konsensyang tuluyan ng nagising. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng malagong puno ng mangga sa labas ng compound ng bodega, tahimik na nakaparada ang isang itim na SUV na may makakapal na salamin. Sa loob ng malamig at madilim na sasakyan, nakaupo si Salvacion. Ang kanyang mga mata, na dati ay matalim at puno ng awtoridad, ngayon ay lumalangoy sa masaganang luha. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkatumba ng kanyang anak. Nang bumagsak si Rafael sa maalikabok na lupa, parang isang patalim ang marahas na itinarak sa dibdib ng matanda. Ang kanyang natural na instinto bilang isang ina ay sumigaw. Gusto niyang buksan ang pinto ng sasakyan, tumakbo sa gitna ng init at yakapin ang duguang ulo ng kanyang anak. Nais niyang sabihin na tapos na ang parusa, na maaari na itong umuwi sa kanilang mansyon kung saan ligtas ito sa lahat ng hirap. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang door handle. Isang pag-ungol na matinding sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man niya mahila ang hawakan, huminto siya. Mariin siyang napapikit at kinagat ang kanyang nanginginig na labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Naalala niya ang mukha ni Rafael nung gabing palayasin siya nito. Punong-puno ng kayabangan at bulag sa katotohanan. Kung tutulungan ko siya ngayon, mawawalang saysay ang lahat. Garalgal na bulong ni Salvacion sa sarili. Ang mga luha ay walang patid sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Kailangan mong madurog, anak. Kailangan mong matutong tumayo ng mag-isa para hindi ka na muling maging alipi ng iyong sariling kahinaan. Isang inang pinapanood ang sariling anak na masunog sa apoy ng pagdurusa upang matuto itong bumangon mula sa abo. Iyon ang pinakamataas at pinakamasakit na uri ng pagmamahal. Sa labas mabilis na nagtulong-tulong ang mga manggagawa upang buhatin ang walang malay na si Rafael patungo sa isang lumang pickup truck. Ipinatong ni Salvacion ang kanyang nanginginig at maggaspang na palad sa malamig na salamin ng bintana ng kanyang sasakyan. Itinapat niya ito sa figura ng kanyang anak sa di kalayuan, dahan-dahang hinahaplos ang anino nito sa kabilang ibayo ng salamin, tila yakap-yakap niya si Rafael
at binibigyan ng lakas mula sa malayo. Kinuha niya ang kanyang telpono at tinawagan ang tagapamahala ng bodega, isang pinagkakatiwalaang tauhan na lihim na nagtatrabaho para sa kanya. Ang boses ni Salvacion ay mabilis na bumalik sa pagiging malamig at formal. Itinatago ang nag-aalborotong emosyon ng isang ina. Dalhin niyo siya sa ospital. Siguruhin ninyong maibibigay sa kanya ang pinakamahusay na lunas. Gamitin ninyo ang pondo mula sa Employee Assistance Program ng kumpanya upang bayaran ang lahat ng kanyang gastusin. Mabilis at madiing utos ng matanda. Ngunit isang mahigpit na bilin, wag ninyong ipapaalam kung kanino o saan talaga galing ang pera. Sabihin ninyong benepisyo iyon para sa lahat ng mga kargador. Gusto kong isipin niyang tinulungan siya ng kumpanya dahil sa kanyang sariling sipag, at hindi dahil siya ay anak ng may-ari. Pagkatapos maibaba ang tawag, huminga ng malalim si Salvacion at inutusan ng kanyang driver na umalis. Ang itim na sasakyan ay tahimik na lumisan, iniiwan ng anak sa kanyang sariling laban. Ngunit baon ng isang lihim na pananggalang na hindi nito kailanman malalaman. Lumipas ang isang buong taon. Ang mga malalim na sugat ay naging matitigas na peklat at ang mga peklat ay naging matibay na balat. Ang yabang ng isang dating CEO ay tuluyan ng natunaw sa init ng pagbabanat ng buto at paglunok ng sariling pride upang buhayin ang kanyang anak. Isang umaga sa Bulacan, nagkaroon ng malaking pagdiriwang. Isang bagong community kitchen ang binuksan ng Alvarado Foundation para sa mga mahihirap na pamilya at mga manggagawang hindi kayang bumili ng sapat na pagkain. Dumalo si Salvacion sa nasabing pagtitipon, hindi bilang isang bilyonar, yang nagpapakitang gilas, kundi bilang isang tahimik na tagapondo na nakasuot ng simpleng damit. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng pasilidad, patungo sa lugar ng lutuan, isang pamilyar at nakakagutom na amoy ang humaplos sa kanyang pang-amoy. Ang mabangong singaw ng mainit na sabaw ng sinigang ay pumailan lang sa hangin, nagdadala ng mga alaala ng isang mapait na nakaraan na handa na niyang harapin at baguhin. Dahan-dahang humakbang si Salvacion papasok sa malaking kusina ng community center. Ang silid ay napupuno ng makapal na usok mula sa malalaking kaldero at ang masarap na samyo ng sinigang na baboy na may sampalok at sariwang kangkong. Sa gitna ng abalang paligid, napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang matangkad at balingkinitang lalaki na nakatalikod sa kanya, may suot na maruming puting apron at matiyagang naghahalo ng malaking sabawan. Si Rafael. Wala na ang maputing kutis ng isang mayamang tagapagmana. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw, naging kayumangi at magaspang. Ang kanyang mga braso na dating walang kalyo ay mayroon ng mga bakas ng matitigas na ugat at mga peklat mula sa pagbubuhat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang mga kilos. Habang nagmamasid si Salvacion mula sa lilim ng pinto, isang matandang babaeng nakapila ang nanginginig ang mga kamay at aksidenteng nabitawan ang kanyang kutsara. Ang pagbagsak ng metal sa semento ay lumikha ng isang maikling alingaw-ngaw. Bago pa man makayuko ang matanda, mabilis na lumuhod si Rafael. Walang bakas ng pag-aalinlangan o pandidiri, pinulot niya ang kutsara, kumuha ng bago at malinis mula sa lalagyan at buong pagmamahal na inabot yon sa matanda, sabay hawak sa balikat nito. Dahan-dahan lang po, Nay. Kumain po kayo ng marami. Malambing at magalang na wika ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng purong kabutihan. Walang mga camera, walang board of directors na nanonood, walang social media livestream. Ginawa yon ni Rafael mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nanginig ang mga labi ni Salvacion. Ang mainit na luha na matagal na niyang pinipigil ay tuluyang kumawala at gumuhit sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang batang pinangarap niyang makita, ang anak na marunong yumukod upang maglingkod sa mga kapuspalad, ay muling nabuhay mula sa abo ng kanyang sariling pagkakamali. Nang tumayo si Rafael at humarap upang kumuha ng panibagong mangkok, napatigil siya. Ang sandok sa kanyang kamay ay halos mabitawan nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Natahimik ang buong paligid para sa kanilang dalawa. Walang ingay ng mga kaldero, walang boses ng mga tao.
Tanging ang dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng unos at muling pinagtagpo ng pagsisisi ang natira sa mundo. Hindi tumakbo si Rafael upang magmakaawa ng pera. Hindi siya nagreklamo tungkol sa hirap ng kanyang buhay o sa kawalan ng yaman. Sa halip, marahan siyang lumapit sa kanyang ina. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha ng isang anak na ganap ng natuto. Nang marating niya ang harapan ni Salvacion, dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang kanyang ulo. Ang kanyang balikat ay yumanig sa tahimik na pag-iyak. Patawad ma? Pabulong at garalgal na pagsusumamo ni Rafael, hindi magawang itaas ang mukha sa matinding hiya at paggalang. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kabigat kitain ang bawat pisong pawis. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kasakit ang ibigay ang buong puso mo para sa isang pamilya. Tapos ay itatapon ka lang na parang walang kwenta. Mula sa bulsa ng kanyang apron, naglabas si Rafael ang isang bagay na nakabalot sa isang malinis na puting panyo. Nang buksan niya ito, kumislap ang gintong krusipiho. Ang antigong rosaryo ni Don Vicente. Tiniis ko ang ilang buwang, pagtitipid at pagbabanat ng buto para lamang matubos ito mula sa ebidensya ng pulisya. Umiiyak na paliwanag ng binata habang iniaabot ang banal na gamit. Kinuha ko ito hindi para sa akin, kundi para ibalik sa iyo. Ito ang nararapat na nasa mga kamay mo, ma. Tinitiga ni Salvacion ang rosaryo. Pagkatapos ay ang mga palad ni Rafael. Ang mga palad na yon ay puno ng mga gasgas, kalyo at sugat. Mga sugat ng isang taong nagbayad ng kanyang utang sa buhay ng buong danggal. Inabot ni Salvacion ang mga kamay ng kanyang anak. Ngunit sa halip na kunin ang rosaryo, marahan niyang itinikom ang mga daliri ni Rafael paikot sa krusipiho. Hinawakan niya ang mga kamay nito ng buong higpit, ipinaparamdam ang init ng isang inang hindi kailanman tumigil sa pagmamahal. Iwan mo iyan sa'yo, Rafael. Malumanay at may panging inig na wika ni Salvacion, ang kanyang boses ay tila isang balsamo na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Hayaan mong maging paalala yan sa'yo habang buhay, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa loob ng iyong pitaka, kundi sa kabutihang kaya mong ibigay mula sa iyong puso kapag wala ka ng maipagmayabang. Bumuhos ang mga luha ni Rafael nang maramdaman ang kapatawaran sa boses ng kanyang ina. Niyakap niya si Salvacion ng buong higpit. Iyon ang pinakamahigpit at pinakatotoong yakap na ibinigay niya sa kanyang buhay. Isang yakap ng isang naligaw na anak na sa wakas ay nakauwi na sa piling ng kanyang tahanan. Pinunasan ni Rafael ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang braso. Inalalayan niya ang kanyang ina patungo sa isang simpleng kahoy na hapagkainan sa sulok ng kusina. Mabilis siyang kumuha ng isang mangkok, nilagyan ito ng mainit na kanin at nagbuhos ng bagong lutong sinigang. Inilapag niya ito sa harapan ni Salvacion nang may malaking ngiti at kaba sa dibdib. Tinitigan ni Salvacion ang umuusok na sabaw. Kumuha siya ng kutsara at humigop ng isang katamtamang init. Ang asim, linamnam at init ng pagkain ay tumagos sa kanyang puso. Ito ang parehong ulam na tinanggihan at itinapon ng kanyang anak noon. Ngunit na yon ay inihanda nito ng may luha at wagas na pagmamahal. Nag-anat ng tingin si Salvacion kay Rafael na nakatayo sa kanyang tabi at naghihintay ng kanyang hatol. Isang maliit mapagpatawad at mapagbiro na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Huwag masyadong maalat sa susunod, anak. Banayad na biro ni Salvacion habang tumatawa ng mahina. Tumaas na ang blood pressure ng nanay mo. Natawa si Rafael sa gitna ng kanyang mga natitirang luha. Ang init ng tawanan at pag-ibig ay bumalot sa simpleng kusina, isang patunay na walang bagyong kayang sumira sa isang pamilyang natutong magpatawad at magbago. 3 taon ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang unos na nagwasak at muling bumuo sa pamilya Alvarado. Sa isang tahimik na nayon sa Bulacan, malayo sa ingay at kaplastikan ng alta sosyedad ng Maynila, sumilay ang isang payapang umaga.
Ang sikat ng araw ay banayad na tumatamas sa mga berdeng dahon ng kalamansi sa bakuran ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato. Nakatayo roon si Salvacion. Ang kanyang buhok ay ganap ng naging pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman kayang bilhin ng bilyon-bilyong piso sa bangko. Nagretiro na siya bilang aktibong pinuno ng kanyang korporasyon at ipinagkatiwala ang pang-araw-araw na pamamahala sa isang independenteng lupon habang inilalaan ang kanyang natitirang mga taon sa pagpapatakbo ng mga feeding programs at mga tahanan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Isang munting tinig ng kagalakan ang bumasag sa katahimikan ng umaga. "Lola Salvacion! Mano po!" Patakbong, lumabas mula sa pinto ang 8 taong gulang na si Maya. Ang bata ay malusog, may mapupulang pisngi, at ang mga mata ay sumasalamin sa purong inosensya. Dahan-dahang inabot ng bata ang kulubot na kamay na kanyang lola at marahang idinampi ito sa kanyang no. Ang sagradong kilos ng paggalang na minsan ipinagbawal ng kanyang ina ay ngayon ay naging pang-araw-araw ng ritual ng pagmamahal. Niyakap ni Salvacion ang apo. Dinarama ang init ng bagong henerasyong pinalalaki sa ilalim ng katotohanan at kababaang loob. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng malamig na rehas ng Correctional Institution for Women, tahimik na nagdurusa si Carmina. Nawala ang kanyang karangyaan, ang kanyang mga mamahaling damit, at ang mga wad na kaibigang tulad ni Doña Puring na mabilis siyang tinalikuran nang siya ay bumagsak. Si Dario ay nahuli rin at nahaharap sa habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa panloloko at pananambang sa iba pang mga biktima. Hindi kailanman dinalaw ni Salvacion si Carmina upang maghiganti o manguyam. Para kay Salvacion, ang panonood sa pagkawasak ng ibang tao ay hindi kailanman makakapaghilam sa sugat ng sariling pamilya. Ang hustisya ng buhay ang nagpatao ng hatol at sapat na yon. Nakatagpo na ba ng kapatawaran ang kanilang mga puso? Oo. Pinyatawad ni Salvacion si Rafael, ngunit ang kapatawarang yon ay hindi nangahulugang ibabalik sa kanya ang trono ng pagiging CEO. Hindi na bumalik si Rafael sa marangyang opisina sa Makati. Sa halip, sa pamamagitan ng sarili niyang sipag at dedikasyon, na itaas siya bilang Head of Warehouse Operations sa planta sa Bulacan. Isang posisyong nakuha niya dahil sa respeto ng mga manggagawang dating minata niya at hindi dahil sa apelidong kanyang dala. Natuto siyang mamuhay ng simple, natutong magbilang ng barya, at higit sa lahat, natutong maging isang responsableng ama at anak. Nakatagpo na ba sila ng kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na maglakad sa gitna nito ng may malinis na konsensya. Sa dingding ng kanilang simpleng sala, katabi ng nakakuwadrong larawan ng yumaong si Don Vicente, ay nakasabit ang antigong rosaryo. Hindi na ito simbolo ng nakaw na yaman o pait ng nakaraan, kundi isang banal na paalala ng isang pamilya yang muntik nang mawala dahil sa kasakiman, ngunit muling nabuo dahil sa pagpapakumbaba. Ano ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay? Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nasusukat sa dami ng hanging kaya niyang harangin para sa kanyang anak, kundi sa tapang niyang hayaan itong masugatan upang matutong magpagaling ng sarili. Ang pinakadakilang pamanang maaaring iwan ng isang magulang sa mundo ay hindi mga titulo ng lupa o mga kumpanyang kumikita ng bilyon, kundi isang anak na may sapat na danggal upang yumukod, magpatawad, at magmahal kahit sa mga araw na wala na itong anumang maipagyayabang. Bumukas ang tarangkahan ng bakuran. Pumasok si Rafael bitbit ang mga sariwang gulay at isda mula sa palengke. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang muka ay maaliwalas habang nakatingin sa kanyang ina at anak na nagdidilig ng mga halaman. "Ma, nakabili ako ng sariwang tamarind. Magluto tayo ng sinigang para sa pananghalian?" Nakangiting tanong ni Rafael habang itinataas ang supot ng mga sangkap. Tumingin si Salvacion sa kanyang anak. Walang pait, walang sumbat. Tanging ang malalim at walang hanggang pag-ibig ng isang inang nakasakri sa muling pagsilang ng kanyang anak. "Sige anak,
Malambing na sagot ni Salvacion. Basta't siguraduhin mong hindi masyadong maalat. Sumabog ang masayang tawanan ng mag-ina at ng munting si Maya sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa wakas, ang tahanan ay muling naging tahanan.